10 trading days lang yan ha. What if in 20 trading days, okay, assuming nakaka-timing ka palagi, in 20 trading days, you could make 5 million a month. Ganon kadindi yan, guys. Yang 6,000 pesos mo in 20 trading days, pwede maging 5 million yan. Basta nakaka-timing ka lang. Ang ano dito is makaka-timing ka lang. Kung makaka-timing ka lang, possible 'tong kitain. Possible 'tong kitain, 'di ba? Kaya yung 5,000 a month mo, ang tanong ko sa'yo, kung kikita ka naman ng mga 5 million a month, huwag na nga 5 million guys eh, kahit na 100,000 na lang, so sa 10 na lang, hindi, gawin natin 20 trading days pa rin kasi isang buwan ang pinag-usapan natin. Ngayon, ang price move, mag-move na lang siya ng 10%, 200,000 pa rin yan guys, oh. Yung 6,000 mo, possible maging 200,000 yan every month. Okay? Okay, so update tayo, no? Dito sa ating mga channels, no? So, medyo nag-ano tayo, housekeeping lang tayo, no? Kasi lately, no? Magko-content tayo sa forex, sa crypto, sa gold, silver, and originally yung ating channel was for the PSE, no? Kaya lang naisip ko kung PSE lang, yung iba kasi nagre-request gumawa daw ako ng content sa ibang instruments, no? Like crypto, ganon. So kaya dahil nagti-trade naman talaga actually nagti-trade ako sa mga instruments na ito, sa mga markets na ito, kaya might as well na gumawa ng content. Kaya ang issue ko is this, every time gagawa ako ng kasi gusto ko sana isang channel dedicated sa Philippine stocks, tapos isang channel dedicated sa forex, isang channel dedicated sa crypto, and isang channel uh, dedicated sa gold, no, at saka sa silver. Meron pa nga sa oil eh, no, oil at saka sa mga ibang indices, no, tsaka sa ibang commodities, nagti-trading kasi tayo dun eh. Like yung mga corn, cotton, coffee, ganon. Pero ang issue ko dun is gagawa ako ng channel kada market. Katulad nga sa gold, yung Pedro Gold trader ko na channel. Parang nahihirapan ako mag-switch between channels. Anyway, ito namang ating channel, Pedro the Trader. Bakit hindi ko na lang i-consolidate lahat dito, di ba? Para at least, Pedro the Trader, o lahat na. So, pwede ako mag-content sa Philippine stock, pwede sa crypto, pwede sa gold, no? So, kaya baka magtaka kayo na binago ko yung ano natin, no? So, yung isang channel natin, dito na lang ako magpo-focus sa Pedro the Trader channel, covering all trading market instruments, no? So, ayan. So, kaya makikita nyo yung ating channel sa YouTube, ganun din. Okay, meron na tayong yung content sa PSE, meron na rin tayong content sa gold, and soon sa silver, and soon sa oil, soon sa ibang markets, no? Kasi ang goal talaga natin dito, especially me, no? I trade anything, no, in between. Ang goal ko lang ang magkaroon ng quick profits every single trading day. Kasi yun naman talaga ang purpose kaya nagtitrade ako eh, para kumita. So, regardless kung magtitrade ako sa PSE, or sa Forex, or sa crypto, or sa gold, or sa silver, ang importante, everyday kumikita tayo. Kasi yun importante, kumita ka. Yun, no? Just like kagabi, okay, example ko lang, okay, may trade tayo sa silver, okay, this is silver.
Okay, ang ano niya is SAG-USD, no? XAG-USD kasi AG is the symbol ng silver, no? Sa periodic table kung medyo nare-recall niyo yung inyong chemistry. So silver is AG, okay? And then anything na pag ipine-pair mo kasi yung iba kasi nagtataka, bakit SAG-USD ang pangalan? Bakit hindi silver? Or yung iba naman sa gold, bakit SAW ang SAW-USD? Bakit hindi gold, no? So kasi ganito yun very quick lang ano para sa kaalaman ng iba, no? Kasi yung iba kasi hindi nila alam yun, no? Yung table, yung element no ng ba halimbawa yung gold, silver, kung ano-ano pang ibang mga metals, no? Yung gold kasi is AU, okay? And yung silver is AG, okay? Ngayon, anything na hindi currency, 'pag ipini-pair kasi, sa forex kasi 'pag ipini-pair, halimbawa euro against the dollar, so euro USD, 'di ba? O pound, British pound against the US dollar, so GBP USD, 'di ba? Or USD against the Japanese yen, USD yen, 'di ba? Sa forex gano'n pakita ko nga. Ah, so dito 'yan, SAG means silver ounce versus the US dollar, okay? And SAW USD is the gold ounce versus the US dollar, okay? Ngayon kung pupunta ka naman sa forex, okay, sa forex, meron naman diyang euro USD, 'di ba? Euro against the dollar, GBP USD, British pound against the dollar. Yun ang forex Sa commodities, yung SAW, no? Ngayon, meron kasing nabuong ISO standard na ah, para mabuo tong currency pairs like the euro against the dollar, GP against the dollar. So, yan ang standard, 'di ba? Ngayon, anything na hindi currency, okay? Katulad ng SAW, okay? Katulad ng SAW sa gold, ah sa gold 'yan. Anything yung SAW, SAG, okay? Anything na hindi currency like the metals, yung gold and silver, nilalagyan nila ng code na X. X, okay? Kasi ang code sa forex is 3-digit Halimbawa, euro, USD. So, EUR, di ba? Pagka naman GBP USD, GBP USD, di ba? Itong metals kasi, yung gold is AU, okay? AU kulang, kaya nilalagyan na ng X. Tapos yung AG silver, nilalagyan na ng X. Kaya ganyan, ano? So, quick history lang yan para sa kaalaman ng iba kasi may nagtatanong. Kaya dito, pag sinabi mong SAG-USD, this is silver. You are trading silver against the US dollar. Okay, so kagabi, mga bandang 11:00, ayan, ito minarkahan ko, yan yung actual trade ko. Nag-buy ako sa silver, around 11:00 yan ng gabi, and then di ko na nahintay kasi 12:00, 11:00 na ng gabi, ilang araw na rin akong puyat. So kaya hindi ko na nahintay, nakatulugan ko na, pero naglagay ako ng take profit. Nilagay ko lang muna take profit dito banda, okay? Kaya nung na-hit yung take profit, okay, umaga ko nakita, kanina ko ng umaga nakita na, uy, na-hit na pala. Okay, so nag-profit ako kahit tulog ako, okay? Ngayon tatanungin niyo, "O papaano mo naman na-predict yan, okay, tsamba ba yan?" Well, sa trading guys, to be honest, no, to be honest, sa trading walang 100%, okay? Walang 100% sa trading. Kahit anong trade ba yan, kahit the
Philippine stocks, kahit sa forex, kahit sa crypto, kahit sa metals, gold and silver, and kahit lahat. Walang 100%. Okay? Lahat ng ginagawa natin ito, guys, ay speculation. Okay? We are speculating the market. Speculation. Okay? So, tayo nag-speculate tayo sa market. So, walang 100%. Okay? Alam mo, yung speculation, maganda lang pakinggan yan eh. Pero sa Tagalog niyan, actually, hula. Okay? Nanghuhula ka lang. Hula. Or sugal. Yan. Huhula ka eh. Yan, yan. Okay? Yan yun eh. Yung hula or sugal, hindi magandang pakinggan. Di ba? Pero pag sinabi mong speculation, wow. Sosyal ang dating, di ba? I'm speculating the market. Pag sinabi mong I'm speculating the market. Whether it will go up or down. Ayan. Ayan yun eh. Diba? Ayan yun. Speculating. Diba? Oh. Ganyan yon. Sa Tagalog, hinuhulaan ko kung ang market ay tataas o bababa. Okay? Yan. Huhulaan ko kung ang market ay tataas o bababa. Okay? Yan yun eh. Okay? Sa iba, pag sinabi huhulaan ko kung ang market ay tataas at bababa, hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Kasi parang, nanghuhula ka lang pala eh. Dapat sigurado. Di ba? Ganon. Baka walang hula-hula, dapat sigurado. Okay? Kaya hindi maganda yung sugal. Ay, yung hula. Pero pag sinabing, I'm speculating the market, whether it will go up or down, hindi mo kini-question eh. Kasi parang ang dating sa'yo, parang, uy, sosyal to ah. Lalo na kung ang nagsasalita, naka-Amerikana, di ba? Naka-Amerikana, naka-coat and tie, tapos shiny black shoes, naka-Apache case pa. Wow, tapos naka-laptop. Tapos pag tinanong mo, ano trabaho mo? Well, I'm a speculator, di ba? I'm speculating the market, whether it will go up or down. Uy, wow, ang dating iba. Sosyal. Pero guys, walang 100% sa trading. Tatandaan niyo palagi yan. In trading, okay? In trading, there is no 100% guarantee. Okay? That you will profit. Okay? Guarantee that you will make money. Okay? Yan yon. So, lagi niyong tatandaan yan. Ngayon, bakit maraming kumikita sa trading kung walang guarantee? Di ba? Kasi ang kaibahan kasi ng sugal at saka sa speculation, sa sugal kasi kung minsan wala ka namang ginagamit doong mga tools, no? Or yung magga-guide sa'yo. Yung iba, ang nagga-guide sa kanila yung pagtaas at pagbaba ng tubig, yung high and low of the tide, di ba? Ginagamit nila yon. Yung buwan, kung full moon, o half moon, o new moon, yun ang nagga-guide sa iba eh. Kung minsan naman yung kulay, pula, puti, di ba? Yun ang nagga-guide sa mga nanghuhula, no? Okay? So, yun ang guide nila sa mga manghuhula. Pero sa mga speculators, ang guide nila is yung market. Ito nga, yung mga structures,
yung mga technical ano, kung ano-ano pang mga technical analysis, 'di ba? Price action, 'yan ang mga nagga-guide sa mga speculators, 'no? But still, wala pa ring 100% guarantee, okay? Ngayon, kung ako tatanungin ninyo bakit, ito sa trading, kasi nga merong, ah, opportunity tayong kumita rito. Okay, yun ang point dun. May opportunity tayo kahit sabihin mong walang 100%, may opportunity basta makaka-timing ka lang. Yun ang key dun, eh, timing, okay? Yun ang key dun. Timing is everything, okay? Sinusulat ko kasi yung iba hindi nila maintindihan yung salita ko, kaya is everything. Ayan, timing is everything. Totoo yan kasi 'pag naka-timing ka naman talaga, kikita ka. Gano'n gano'n lang 'yon, 'di ba? Gano'n lang 'yon. Ngayon, papaano ko naman nahulaan ito, okey? Itong trade ko sa silver, okey? Paano ko naman 'to nahulaan? Ano ba ang sikreto natin dito, okey? So simple lang ang sikreto natin dito. Kasi kung mag-aaral ka ng technical analysis, okay, marami namang puwedeng ilagay diyan. Puwede kang maglagay ng moving averages, RSI, MACD, stochastics, kung ano-ano pa 'no. Ang dami-daming technical analysis. Libo-libo ang mga technical analysis, technical indicators na puwedeng magamit. Puwera pa diyan yung price action chart, yung naked chart, yung walang ka-indicator 'no. Ah, ka ka Kaya mo ring gawin 'yon 'no. Ngayon ako, simple lang yung aking method dito 'no. I use very simple, technical analysis tools. Like ito nga, nakikita niyo yung channel, tapos yung mga Fibonacci, 'di ba? 'Yan, Fibonacci retracement tool, 'yan ang mga common tools ko 'no, at saka mga trend lines 'no. Gagawa tayo ng mga trend lines, yung mga ganyan. So 'yan ang mga ginagamit kong mga tools, simple and effective, okay, gano'n lang 'yon. Ngayon, makikita mo dito, bakit, halimbawa itong channel na 'to, naglagay ako ng channel, ulitin ko lang kasi nakalagay na, eh. Okay, meron akong shortcut dito. So, 'pag pinlat natin yung channel na 'yan at saka yung channel na 'yon, okay, so makikita mo na, ang price ay nagko-consolidate here. So, sa upper portion may nagko-consolidate diyan. Okay, lagyan lang natin ng white para maiba siya, and lagyan lang natin ng konting ano, konting background para maiba siya dito sa mga ano. So, nakikita mo may mga price na nire-respect yung line na 'yan, okay, itong line na 'to, 'yan, nire-respect 'yan. And also, ito rin, yung mga lines na 'yan nire-respect din itong, linya na 'yan, 'di ba? Kaya ka nakakagawa ng channel, eh. And ito, plus ito, okay, diyan sa portion na 'yan, okay. And so ito, dito naman sa bottom na 'yan, okay, and yun nga dito 'no, andito. So ngayon, papaano naman natin malalaman na, ah, kumbaga sa ano, it's the right time na 'no, to buy? For example, bakit dito ako nag-buy, bakit hindi dito? Puwede naman sana dito, bakit dito? Okay. Kasi unang-una, ah, unang-una yung channel na 'yan, okay, um, nasa key support level, okay. Nasa key support level 'yan, okay. Ito kasi wala pa ito sa key levels of support and resistance, okay. Ito nasa key levels of support and resistance na. Ngayon, paano ko naman nalaman na ito yung nasa key support level and resistance na?
bakit dito nalaman ko na hindi pa yan key levels of support and resistance, bakit ito? 'Di ba? So, tatanungin niyo 'yun, eh. So, kasi meron ako ditong isa pang ginagamit, 'yun nga sabi ko nga 'di ba yung, Fibonacci and yung mga trend lines, 'di ba? Ngayon meron meron ako dito isang tool 'no, na yung tinatawag kong pivot points 'no, I call it a Pedro 'no. So 'pag in-on ko 'yan, okay, makikita mo na, ah, kagabi 'no, 'yan ay nasa support 1, okay. So dito yung, pivot, dito yung pivot levels niya, okay. Oh, tapos dito naman yung support 1 niya. So, everyday may bagong pivot katulad nito, nandito tayo ngayon sa ito, Thursday ngayon, 'di ba? Andito yung pivot. So, pansinin niyo, price ng silver ay nagti-trade, well above the pivot, okay? So, if you notice, ito yung pivot, nire-respect niya yung support, 'di ba? Ngayon, dapat magte-trade ako ngayon pero ang hirap kasi mag-trade kapagka explain, eh, lalo na sa silver 'no. Ang issue ko dito sa silver, napakadelikado nito kasi, ah, unang-una konting galaw lang, malaki agad ang puwedeng matalo sa'yo. Pero pagka naman kumita ka, ay laki din ng kita mo, 'di ba? Gano'n 'yon. Kumbaga mabigat ang galaw kaya dapat kahit papaano, hindi naman precise 'no, for the lack of better word, eh, dapat, eh, kahit papaano malaki ang odds mo dapat na tama ka, parang gano'n. At kung mag-against man sa iyong market, at least maging ma-underwater ka man lang ng kapraso na hindi pa mahi yung iyong capital, okay. So, kaya dapat very precise ka. So, dapat nag-trade ako rito, ayan. And also dito, malakas ang loob kong mag-trade diyan at mag-trade dito, okay? Because unang-una, hindi malakas ang loob ko hindi dahil sa meron akong tool na ganito, okay? Pivot levels and, yung mga channels, these are standard technical analysis tools, eh. Available naman lahat 'yan, i-search niyo lang sa indicator may maraming pivot points. I-search niyo lang, tapos search niyo lang sa YouTube tsaka sa Google, maraming, pag-aaral tungkol sa, mga trend lines, channels, et cetera. And pati Fibonacci nagkalat sa YouTube, nagkalat sa Google. Kaya hindi ko na tinuturo 'yun, eh, kasi those are basics, those are kumbaga given na 'no. Pansinin niyo hindi ako nagtuturo ng pivot, hindi ako nagtuturo ng channel, hindi ako nagtuturo ng any technical indicators, hindi ako nagtuturo kasi ang dami na niyan sa YouTube, okay. Ang dami niyan sa Google. Isang type mo lang, may mababasa ka and may mapapanood ka. Kaya hindi ko na tinuturo 'yun kasi those are, unang-una basics 'yun, eh, basics 'no. Kumbaga sa ano, elementary 'yon ano. Ang tinuturo ko dito is yung mga advanced stuff. Yung tipong nag-aral ka sa YouTube, nag-aral ka sa Google, may idea ka na, okay. May idea ka na lahat papaano gumamit ng technical analysis and nakakapag-trade ka na, kaya lang nafo-false signal ka pa rin. Yun yung tinuturo ko dito, yung advanced stuff. Para na sa gano'n, meron kang panibagong step 'no, pagka-graduate mo doon sa YouTube, okay, pagka-graduate mo sa Google, meron kang panibagong, pag-aaralan, parang mastery 'no. Ito yung kino-content ko, okay. Para sa gano'n, meron kang option na to level up, okay. So itong mga nakikita mo ito ng mga support and resistance, yung mga trend lines, et cetera, Fibonacci, those are elementary, okay. Ang hindi alam ng karamihan dito is merong advanced 'no, stuff.
ito yung kaya ko na-predict ito. Okay, kaya ko na-predict ito. Ngayon hindi ko 'to na-predict, itong buy ko kagabi, hindi ko 'to na-predict dahil unang-una nag-bounce na siya sa channel, tapos nag-bounce na rin siya sa support 1 ng pivot. Hindi 'yun ang dahilan, eh. Ang dahilan diyan is that ito, i-re-reveal ko na 'yung sikreto natin, meron tayo ritong sentiment tool. Ito ang napakaimportanteng bagay na hindi alam ng iba. Okay? Think of it as a crowd map. Okay? A crowd map. Sa PSE meron tayong yung mga nakasubaybay sa akin sa PSE, alam nila na ang tinuturo ko doon is all about order flow, no? Yung market participants, di ba? Dito naman sa CFD, no, pag sinabi kasi CFD, contract for difference. So, pwedeng forex. In fact, ito, silver and gold lang nakikita nyo kasi naka-filter yan. Pagka inalis ko yan, ang dami, no? May natural gas, okay? May US dollar against the Singapore dollar, may Australian dollar against the Canadian dollar, etc. Ayan. Ang dami, no? Ayan. So these are all CFDs, no? Contract for difference, no? So pipili ka lang. And ako, nakafocus ako ngayon sa gold and sa silver. Okay? So pag tinype ko XA, nakafocus lang yan. So ito yung silver, ito yung gold, no? Now, yung mga iba sa inyo na nakasubaybay sa atin na nagtitrade tayo ng gold, yes, we're trading gold kasi maganda ang sabihin magandang mag-trade sa gold, no? Kumbaga laging buhay ang market, kumbaga, 'di ba? Active ang market, 'di ba? Okay, so ngayon depende kasi 'yan, eh. Sometimes 'pag maganda yung kagaya niyan nagte-trade na tayo sa gold, pero bakit kagabi ba't pinili kong mag-trade sa silver? Because yung statistics kasi malaki. Sabi dito, 78% ng buyer kagabi, 78% ng mga market participants sa silver ay naka-buy. Okay, naka-hold sila sa buy. At 22% lang ang naka-sell. So, ibig sabihin, kung ganyang malaki, may imbalance, eh, 'di ba? May imbalance. So talagang pabor ang pagtaas. Kung may pagbaba man na nangyayari, hindi 'yan ang talagang dominating trend. Okay? 'Yan ang nangyari kaya kung nakita niyo sa silver, look at that. Ah, nung nag-ano ako, tumaas nga tumaas nga ang silver. Okay, tumaas ang silver from here to here. Ngayon nagti-trade na siya ngayon. Live pa naman ang market ngayon, nagti-trade na siya sa resistance. Okay, gabi na kasi 'to, 11:00 na and ayoko namang mag-iwan ng open trades. Dati ginagawa ko 'yon, pero sometimes, ah, delikado kasi ang silver dahil konting ano mo lang, puwede kasing, malaki kasi ang move, 'no? So, kaya naglagay lang ako ng profit, enough para kasi alam ko ang ano kasi, ang thinking ko kasi is ganito, ang price ay nasa pivot na ang price galing pivot, pumunta na siya sa support 1. Sometimes mag-e-extend pa yan sa support 2 and sometimes mag-e-extend pa yan sa support 3. Ano yun, nangyayari yun sa market, no? Nag-extend pa nga hanggang 4 and 5 pero 3 na lang ang inano ko, no? Ngayon, very common na ang price from the pivot pupunta sa support 1. Ngayon, since nasa support 1 na yung price and also nasa channel na rin siya support. So, dalawa na yung confluence natin. So ano yung susugal ako ngayon. Ito na yung sinasabi ko, susugal tayo ngayon, okay? Ah,
Okay, ngayon kung hindi magandang pakinggan yung sugal, okay, then we will use the word speculation. Nag-i-speculate tayo. So, ang speculation ko is this, since nasa support na siya, naka-bounce na sa support, dalawang support na ang pinag-bounce-an niya, yung una, yung support 1 ng pivot and yung support ng channel. So, ano ngayon ang pangalawang confluence ko na para lumakas ang loob ko na ang price ay tataas talaga? At ito nga yun, yung CFD sentiment tool natin. Okay? So, based on this, you just search the instrument kung anong gusto mong symbol. Kung nagtitrade ka sa Euro USD, then just type Euro USD. Okay? Ayan, sa mga nagtitrade ng Euro USD, lamang ang sellers, no? Ngayon, since we are trading gold, for example, gold, ayan, yan ang gold. Okay. So, ngayon, naisip ko, imbis mag-trade ako sa gold, mag-trade na lang ako sa silver kasi lamang eh. Diba? Although lamang ang buyer sa gold, 59 against 41. Pero mas malaki mas extreme, no? Mas extreme ang imbalance, silver. 78 against 22, no? And so, ayan, may history po tayo yesterday. Ito yung live niya, eh, yan. This is the live, no? By the way, meron kasi tayong history yan. Live today, yesterday, last 7 day. So, para ma-compare natin kung yung strength, no? Yung strength ng sentiment, no? Yun ang pinupunto natin dito. Okay? So, sa silver, may malaki ang imbalance. Kaya na-tempt akong mag-buy sa silver. And since sa sentiment lamang na kumbaga ang mga big boys, 'di ba? Sa PSE yung mga big boys, 'di ba? Pag naka-align ka sa trade ng big boys, malaki malaki ang chance na magpa-profit ka in the long run kasi may naka-hold na mga big boys. So ito naman, kinukuha nito yung ilan yung porsyento ng mga buyers na naka-hold dito sa silver against yung mga sellers na nagsisell, no? So, dito makikita imbalance. So, malaki ang imbalance kaya napabay ako. And since, yun nga, pinantay ko lang siya mag-bounce sa key levels of support and resistance at nag-buy na ako. Kaya tumaas nga. And pansinin mo, ang laki, no? Kung ah, kung hinayaan ko lang, ang laki na kita ko dito. Kasi dito ang kagandahan kasi dito sa silver, isa pang gusto ko dito sa silver and gold, no? Kapag dito ka kasi nagtitrade, guys, at yung timing mo perfect. Hindi naman perfect, yung timing mo maganda timing mo, no? Ang bilis mong kumita ng pera dito. Ang bilis ng kitaan dito, okay? Makaka-attest niya yung ibang ating mga ano, no, mentees, no? Hindi ko napapangalanan, pero yung mga iba nating mentees, nagsimula lang sa $100, pero ngayon nasa mga $1,000 na ang kanilang mga kapital, no? And dahil sa pagte-trade nila ng gold, no? Ngayon, kung nagtitrade ka ng gold, at nagtitrade ka ng silver, mas malaki pa ang aasahan mong kita. Kaya ang bilis-bilis ng kitaan dito. Kaya sa mga gustong mabilis yumaman, okay? Ah, ito yung ito yung magandang gawin, okay? So, sinasabi nila yung get rich quick. Yung iba hindi naniniwala doon sa get rich quick. Ako naniniwala ako doon, get rich quick, mabilis ang pagyaman. Pero kailangan timing. Okay?
kailangan timing. Kasi kung wala kang timing, kahit hindi madadapa ka, 'di ba? Madadapa ka. So, meron tayong, tool dito na libre o yung sa mga mentees natin 'no, yung ginagamit nila, um, yung The London New York Trader 'no, wherein pagpasok ng London, meron ka ng guide kung, bibili ka ba or se-sell ka ba, okay. Alam 'yan ng mga mentees natin. Ah, and itong London New York Trader na ito, trading strategy, ay meron itong napakalaking win rate 'no. In fact, kung titingnan mo ang win rate nito, asa sa silver ito, punta tayo sa gold, okay, sa gold. Okay, gusto ko lang ipakita sa inyo yung profitability nitong ating, ah, strategy 'no, called the London New York Trader. Okay, sa month of August lang guys, sa month of August lang guys, hindi tingnan mo 'to. Ano ba 'to, August 'no? Ayan, dito tayo sa August ha. Ayan, naka-pre-plan kasi tayo kaya hanggang dito lang tayo pwede. Pero okay lang kasi, August lang naman tayo ang kailangan natin, August 3, okay. Dito tayo sa August 3. Kasi August 3 is, ano ba August 3? August 3 is Monday, okay, Monday, okay. So, August 3 is Monday, and so, ayan, tingnan natin dito, okay. So, tingnan mo 'tong strategy natin na ito 'no. Oh, lumabas yung pagka kasi ang strategy kasi natin dito 'pag ang price ay magko-cross doon sa dalawang, signal line, either buy or sell, you take action. So, kung ang price mag-cross sa buy, you buy. Kung ang price mag-cross sa sell, ito, ayan, sa sell, yan. Nag-cross dito, nag-cross, you sell. Tapos magti-take profit ka lang sa TP1. So, dito pa lang, kung nasundan mo to, kung meron kang ganitong signal, libre lang ito na pinamimigay ko sa ating, sa mga interesado 'no, libre lang ito. Ime-message mo lang ako sa Facebook, andiyan naman sa description yung ating Facebook account, okay. Ah, ma Puwede mo itong makuha sa akin, okay, ng libre itong strategy natin. So, bina-backtest lang natin nung August 3. Ayan, nag-sell tayo rito and then nag-profit ka rito, okay? Alam yan ng mga iba nating mga traders na nagti-trade, no? Gamit itong ating strategy, no? Tapos dito naman, okay, sa August 4, okay, same thing, hit din, di ba? May nag-cross a buy, take profit, okay, profit. So, dito naman sa August 5, ganun din. Ayan buy, ganun din, di ba? So, walang patid, no? Walang patid. Okay. So, ito naman, sell dito, walang patid. August 6 yan. August 7 naman, ganun din, walang patid, no? August 8, August 10, ganun din, walang patid, Basta ang signal diyan 'pag ang price ay nag-cross doon sa either buy or sell, you take action, okay. So dito nag-cross siya sa dito no trade dito, no trade. Okay kasi walang cross na nangyari, So no trade diyan. So nung August 11, walang trade, okay. Ngayon balik tayo dito, ito dito sa August 12, ayun, nag-cross dun, profit dito, okay. Ito nag-cross dito, profit dito, okay? Ito nag-cross dito, nag-profit doon, okay? So ibig sabihin, August 17 ngayon, ibig sabihin from August 3 to August 17, alam pati ng signal niya, no? Isang beses lang siya nagmintis. Okay, sasabihin ko sa iyo ang mintis, August 19,
Tuloy-tuloy pa rin, hanggang August 19. From August 3 to August 19, August 3 to August 20, walang patid, August 21, walang patid, o 'di ba? Ngayon ito naman, August 24, wala ring patid. Ngayon dito na sa August 25, ito lang, August 25 noong Tuesday, okay? Dito nagmintis yung signal, okay? Okay, so nag-ano rito, nag-cross sa sell zone, mapapabili ka, kaya lang hindi na-reach yung take profit, nag-reverse ang market, okay? So dito matatalo ka rito, okay? Matatalo ka diyan. Okay, so since August 3 to August 24, walang mintis yung signal natin. Pero nung August 25, nagmintis siya. Okay? And then 26 kahapon, okay, again, umubra ulit siya, di ba? Umubra ulit, okay? Okay, so far ito tayo ngayon, 27, magti-3 ulit tayo. So kung iisipin mo, this month of August alone, guys, isang beses lang nagmintis ang ating strategy. Ganun siya ka-profitable. Okay? Ganun siya ka-profitable. And kung nagtitrade ka using this strategy, eh, profitable ka talaga. At ang bilis-bilis mong yumaman. Okay? Kanya lang, sabi ko nga sa inyo, walang 100% sa trading. So kahit gaano kalaki ang win rate natin, mayroon talagang isa, dalawang pagkakataon sa isang buwan na magmimintis talaga yan. Kasi nga, hindi nga 100%. At depende sa buwan, may buwan na maraming mintis, meron din mang buwan na na kokonti ang mintis. Like this one, the month of August, isa pa lang ang mintis niya and malapit na ilan na lang, 2 days na lang, bukas, Friday, at saka sa Monday, 31, tapos na August. So, two trading days na lang. Kapag hindi nagmintis ito, ibig sabihin, ang laki, almost 96% ang win rate nito. Almost 100%. Kasi isipin mo, sa month ng August, isang beses lang siya natatalo. Imagine that, di ba? So, kaya ganun kalukrative itong ating strategy. Ah, Kaya lang, yun nga lang, kung matimingan ka doon sa time na hindi umubra, matatalo ka. Yun, matatalo ka. Ngayon, ano ang chance para ma-increase pa natin yung chance na hindi talaga tayo matalo? Well, two things ang gagawin mo. Every time you trade, always protect your capital. Okay? For example, dito, ayan, nandito tayo sa 5 minutes. Yan, dito nagkaroon ng signal eh. Diyan nagkaroon ng signal. Okay, yung close nitong candle na to, nag-cross doon sa sell line. Kaya ka napabili. Kaya ka napasell. Once nag-sell ka, ang gagawin mo, lalagyan mo na agad siya ng stop loss. Either mag-stop loss ka lang somewhere here, or here, or here. Para na sa ganon, kung mag-reverse ang market, konti lang ang talo mo. Or mas maganda kung pagka buy mo or pagka sell mo, maglagay ka kaagad ng stop loss sa break-even point. Para kung mag-reverse ang market, break-even ka lang. Okay? So, yun ang isang strategy na gagawin mo to protect your position at all cost. No? At kasi, pagka halimbawa, nagkagaya niya, nag-sell ka rito, nilagay mo yung stop loss mo dyan, na-hit yung stop loss kasi bumaliktad, pwede ka naman ulit mag-re-entry eh. Di ba? Mag-re-entry, yan, bumalik ulit siya. So, mag-sell ka ulit. Tapos, yan, umaalagwa ng konti. Lagay mo yung stop loss mo dun sa positive side para break-even ka lang. Para kahit na bumalik,
bumalik ka ng market, talo ka uli, break even ka lang. So, twice kang nag-attempt, twice kang nag-fail. Pero ang fail mo, break even lang or kaunting-kaunting talo lang. Hindi mabigat sa bulsa, 'di ba? Gano'n. Ito yung mga isang way 'no. Ngayon ang ginagamit ko is this, I'm using this sentiment tool. Kaya ang alam ko na kapagka halimbawa, ayan kagaya niyan ang SAW, tingnan mo ang gold, 60% buyers, 40% sellers, okay. So, kaya na-achieve niya yung profit. Sorry, dito yun kagabi. Dito yung kagabi. Ayan, dito yung kagabi, oh. Ayan, oh. Ayan, nag-sell, nag-cross dito, kaya nag-sell tayo. Lagay mo yung stop loss mo, nag-reverse ang market, break even ka, re-entry ka ulit dito. Pag re-entry mo, lagay mo ulit yung stop loss mo sa break even, bumalik ulit, mahihit ulit yung stop loss mo, so break even ka naman ulit. Dito na naman ulit, attempt ka na naman ulit. Failed, attempt, failed. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6. Naka-6 attempt ka and finally, na-hit din yung take profit. Okay? So, ganun yon. Na-hit din yung take profit. Kasi, dahil, kaya na-hit ang take profit because there are more buyers than sellers. 60%, 40%. Ngayon to, live. Pero kagabi, nasa 52 lang eh. 52-49, no? Hindi ganun kalaki, pero lamang pa rin ang buyers. Kaya, nag-range ng ganyan. Nag-range ng ganyan. Kasi may hinaantay na news, okay, kagabi. Kaya ang mga porsyento ng mga buyers and sellers hindi masyadong malayo. Pero eventually na-hit. Pero dito, kahapon, dito, itong failed attempt na ito, okay, asan ba yung failed attempt natin? Ayan, nag-fail. I-off ko muna itong Pedro Trader. Ayan, para malinaw, no? Ayan, fail ito eh, fail. Pero naiiwasan mo to sana kung meron kang sentiment tool. Kasi noong time na ito, ano ba to? 25, ang sentiment noon ay lamang ang mga buyers. Kaya hirap bumaba ang price because malamang ang mga nakabuy. Kaya kung may ganun kang opportunity, sana, kung meron kang ganitong sentiment tool, maiiwasan mo tong false signal na ito. I'm sure marami ang natrap dito. Kaya marami ang natalo dito. Ayan. Kasi nag-sell sila hoping na magte-take profit dito pero halfway down the line, nag-reverse ang market. Kaya hindi nagtuloy ang take profit. Pero kung meron kang sentiment tool, mapiprevent mo yan kasi hindi ka matitempt na mag-sell. Instead, matitempt kang mag-buy. Okay? So, yun ang nangyari sa akin sa silver. Okay? By the way, nag-trade din tayo sa gold kagabi. Okay? Pero, sa ibang account kasi yun eh. Ito kasing account na to is purely for silver lang. Okay? Kaya, ano, um, silver lang ang nakikita nyo rito, no? So ayan, katulad dito, okay, ito, nag-buy ako rito, asan ba yun? Asan ba yung, sa gold pala to. Sa silver, asan ba yung sag, okay, yan, saw, sorry, sag pala, sag, ayan, sag. Okay, so ito, ayan. So, pansinin nyo, ayan, saan ba yun? Ayun, ito. Ayan, so nakita niyo rito, ayan, oh. Ayan, oh.
So dito hindi ako nag-sell, okey? Hindi ako nag-sell, instead nag-buy ako. Nag-buy ako sa silver because, ah, yun ang sabi, yun ang sabi na mas extreme ang buyers. So, pagka ganyan, ang mindset ko is buyer ako, gano'n yun. Kung malaki naman ang seller, for example, sa ibang market, hanapin natin, yan, more extreme sales, percent ng sale. Ayan, katulad dito sa ODCAD, sa OD-USD against Canadian dollar, extreme ang sellers, no? Magsisell ako ng ODCAD. Ganun lang yun. Kasi, isipin, pag ganito ang extreme ang ano niya, seller ako dito sa ODCAD. Pero dito sa SAG, okay dito, 'yan SAG ito, ano ako, buyer ako dito, okay. So gano'n gano'n ang ginagamit ko, okay. Kaya 'yan ang tool natin ginagamit natin, okay. The way we use this is our final confirmation. Ang first confirmation natin palagi ay yung ating mga technical analysis, no? You do your trend lines, channels, and all other kinds of support and resistance, Fibonacci retracement to pivot points, etc. Pwede kang gumamit ng RSI, MACD, kung ano, kung saan ka comfortable, okay. Kasi nagwo-work naman lahat 'yan, hindi nga lang sila 100%. Pero 'pag pinagsama-sama mo sila, it can help you time the market, okay. So ito yung nagtumulong sa akin na, ma-timingan ito, okay. I use technical analysis. Ngayon, ang final say ko, kunyari sinasabi ng technical analysis ko is buy, yung isang indicator buy, yung isang indicator sell, yung isang indicator buy, yung isang indicator sell. Ang gulo-gulo, hindi ka makapag-decide. Ito yung deciding ano mo, ito yung last mo na magko-confirm kung ano talaga ang position mo today. Buyer ka ba or seller ka? Kasi meron kang sentiment tool na ganito. Okay? So, yun ang ating masasabi dyan. Okay? Ngayon, sa mga tatanong, is this tool free? No. Okay? Pauuna ko nun sa inyo, baka sabihin nyo naman, ano, ngayon pa lang sabi ko sa inyo, hindi libre ito because unang-una ganito kasi yan guys, itong London New York trader na na strategy ko na ito binibigay ko 'to ng libre. Walang bayad 'to, strategy. Marami akong trading strategy and itong London New York trader, isa 'to sa mga strategy na almost 90% ang win rate nito. Napakalaki ng win rate nito and puwede ko 'to ibenta pero hindi, ibibigay ko lang 'to sa mga interesado. This is free, you can use it, okay, provided you are trading with me, gano'n lang 'yun. Pero walang bayad 'yun, ah, ah walang bayad 'yun kung gusto niyo 'no, and hindi ko kayo sisingilin doon. Libre 'yun, okay. Pero itong sentiment tool kasi guys, gustuhin ko man 'tong ilibre, hindi ko magawa because may trading cost, May server cost ito. Isipin mo 'yan, live as of 11, live, This is live guys, nagpu-pulsate 'yan, 'yan tamo nagpupul nag na parang heartbeat 'di ba? Nagpu-pulsate. This is live. This is giving us live data every 10 seconds, no? Every 10 seconds nag nagbibigay ito na sa atin ng live data. And itong mga ganito kasing mga tools guys, hindi kasi ito libre, okay. May binabayaran ako ditong server cost, no? Para magawa ko itong mga ganitong tools guys, nag-i-invest ako rito ng monthly subscription, okay. Dalawa ang monthly subscription natin dito. Isa yung, para lang, basically kaya dalawa ang aking server cost dito dahil,
CFDs, maraming maraming kini-cater 'to, may lahat ng CFDs 'no. Kaya kumbaga ano, para magawa ko 'tong tool na 'to, nag-iimbes ako monthly, okay. So, kaya hindi ko siya puwedeng ibigay ng libre. I hope you understand 'no. Ngayon, hindi ko naman 'to pinagdadamot, okay. Kung merong interesado na gustong gumamit itong tool na 'to, hindi ko siya pinagdadamot, kaya lang hindi lang siya libre. I hope you understand. Itong trading strategy natin, yung iba pinababayaran nito. In fact, puwede ko 'tong babayaran ng malaking amount kasi napakalaki ng win rate nito, eh. Maraming ang iba trading strategy binibenta milyon pero ang i ang win rate lang nasa mga 70%, 'di ba? Ang win rate nito nasa mga 90% mahigit, eh. At at 'yan ay, alam 'yan ng mga ibang gumagamit nito 'no. Yung mga mentees ko alam 'yan, kumikita sila dito 'no. Ito puwede ko 'to ibigay, walang problema kasi strategy ko lang naman ito. Wala akong puhunan. I mean, ang puhunan ko rito is karunungan. Yung knowledge ko, yung naipon kong, experience over the years, many years of trading, yung mga na-gain kong mga insights and ideas, ginagawa kong trading strategies. So, actually dapat may bayad yun, 'di ba? Pero I give it free. Libre lang, basta interesado ka lang mag-trade, gamitin mo itong ating strategy, libre, magbibigay sa ito ng pera. Kaya lang hindi siya 100%, 'di ba? Wala namang 100% kasi. Pero, magkakapera ka rito, okay. Ngayon kung gusto mo talagang mas maano pa, ma sabihin natin mas mapalaki pa ang chance mo na hindi ka mafo-false signals, and lalong-lalo na kung ang nakataya dito ay yung puhunan mo malaki na for every trade $1,000 na ang kinikita mo, hindi mo na kailangang magkamali ng malaki, okay. Ibig sabihin, kung iri-risk mo yung pera mo dapat meron kang matibay na dahilan, okay. At ito yung malaking bagay. Ito actually guys, sa totoo lang, ito yung ginagamit ko para masiguro ko na yung high probability malaki. Okay, yun ang point dun, yung hindi ko basta-basta nanghuhula lang. Kasi nagsusugal tayo rito, yung pera natin nakataya, so dapat worth the risk, no? So ayan. Ngayon tatanungin niyo kung ito'y hindi ano, this is a monthly subscription, okay? Ang gagawin mo lang, ah, ipi-PM mo lang ako sa Facebook, okay? Pagka na-PM mo na ako sa Facebook, sabihin mo lang, "Sir, interesado ako sa CFD sentiment tool mo dahil nagte-trade ako ng, gold o silver o kung ano-ano pang mga CFD instruments. Interested ako." Okay? This is costing you, ah, ₱5,000 a month, okay. ₱5,000 a month. Ngayon sabihin niya, "Ang laki-laki naman nun, ang mahal, hindi ko kaya." Well, isipin niyo lang ganito 'no, isipin mo lang ganito, meron akong calculator tool, asan ba yung calculator tool natin? Hold on, meron akong calculator tool dito, ah, ayan, ilalagay ko lang dito, ayan, okay. So, ayan, eto yung ating calculator tool. Just to tell you 'no, ah, kung worth it ba, okay. Isipin mo lang, namumuhunan ka ng $100, okay. Sa gold lang na tayo, sa gold, hindi pa sa silver 'to, sa gold lang. Namuhunan ka ng $100, and sabihin mo na lang, mag-move na lang ang price mo ng 20. This is very common sa gold, each yung may signal tapos nag-take profit ka, minsan nagmo-move yan, malaki. Minsan nasa mga 50, ang price movement niya sa 50. Ngayon mag-move ka na lang ng 20,
Okay? Pag kinalculate mo yan in 10 days 'no, nag-trade ka day one $100 mo, kumita ka $40 or 2,000. The next day, kikita ka ulit ng $60. Day 3 ayan, oh, oh. Ngayon, 'pag sinuma mo yung $100 mo in 10 trading days, puwedeng maging $3,000 yan, okey? Yung ₱6,000 mo ngayon, puwedeng maging ₱186,000 yan in just 10 days of trading, provided nakaka-timing ka, okey? Kung nakaka-timing ka, and para ka nga maka-timing kailangan kumpleto ka ng gamit. Oh, yun yun, eh, yun ang point dun, eh. Kaya kung may gamit ka like the sentiment tool natin, tapos may idea ka pa sa technical analysis, yung ₱6,000 mo, kaya mo yang maging 100,000 in just 10 days, okay? And yung ₱100,000 mo guys, 5,000 a month lang ang ibibigay mo. Okay, so, 10 trading days lang 'yan, ha. What if in 20 trading days, okay, assuming nakaka-timing ka palagi, in 20 trading days, you could make 5,000,000 a month. Gano'n katindi 'yan, guys. Yang ₱6,000 mo in 20 trading days puwedeng maging 5,000,000 'yan, basta nakaka-timing ka lang. Ang ano dito is makaka-timing ka lang. Kung makaka-timing ka lang, possible 'tong kitain, 'di ba? Kaya yung 5,000 a month mo, ang tanong ko sa'yo, kung kikita ka naman ng mga 5,000,000 a month, huwag na nga 5,000,000 guys, eh, kahit na 100,000 na lang, so sa 10 na lang, hindi, gawin natin 20 trading days pa rin kasi isang buwan ang pinag-usapan natin. Ngayon ang price move, mag-move na lang siya ng 10%, 200,000 pa rin yan guys, oh. Yung 6,000 mo possible maging 200,000 yan every month. Okay, kasi in 1 month there are 20 trading days kasi ang trading ng gold and other CFDs Monday to Friday lang naman, eh. So kaya kung ika-count mo 20 trading days lang sa isang buwan. So imagine that 'no, imagine that. Kung yung ₱6,000 mo puhunan may potential na kumita ng 200,000 in 1 month, then what is 5,000 a month, 'di ba? Kasi yun ang kailangan mo, yung tools 'no? Yun ang pinupunto natin dito. Kaya 'pag sinabi natin, "Oh, 5,000 a month 'to," wag mo sabihing mahal. Kasi hindi lang ang value ng tool na 'to, hindi lang 'yun ang kayang ibigay sa'yo, eh. 'Yun ang point do'n, 'di ba? May alam ka sa technical analysis, tapos meron ka pang tool na ganito, live, and meron ka pa, for example, versus yesterday. Yesterday may idea ka, eh, tingnan mo yung SAW, tignan mo yung SAG, oh, meron kang ano, eh, kumbaga malaki ang ano mo, meron kang forecasting na, sasabihin mo for example itong gold na lang SAW, 61% ang buyer, tapos 39% seller. So, lamang ang buyer today. And kung ikukumpara ko 'yan yesterday 'no, yesterday there are more buyers, eh. So plus 8.2 more buys than average. So, mas lalong malakas ang loob mong mag-buy. Kasi may mga ganito kang mga tools, 'di ba? Rather than maniwala ka sa hype, sa social media, tambay ka sa kung saan-saang Facebook group, maha-hype ka lang doon. Ang paniwalaan mo yung live data, yung statistics, kasi yan ang magbibigay sa'yo ng ano, eh, ang kumbaga lakas ng loob, eh. It's like papipiliin ka, between, yung hinog na bayabas at saka yung hilaw na bayabas. Papipiliin ka sa dalawa. Alin ang malaking porsiyento na mahuhulog sa lupa?
Yung hinog na bayabas o yung hilaw na bayabas? Siyempre yung hinog na bayabas, hinog na yun, eh. Mas malaki ang porsyentong mahulog sa lupa, yun kasi hinog na yun, kung ikukumpara mo sa hilaw. Yun ang sinasabi ko rito. Manghuhula ka din lang, then make an educated guess, di ba? So this is an educated guess. This is speculation na back up with, ah, kumbaga sa ano, data. Yun eh. So, kaya kung interesado kayo dito sa ating tool, no, yun nga, sabi ko nga sa inyo, this is 5,000 a month. 5,000 a month, pero in 1 month, you could make this much. Yung 6,000 mo, you could make 200,000, provided makaka-timing ka. And as long as nakaka-timing ka lang, every time you trade, ang laki-laki ng pwede mong potensyal na pwedeng kitain. Okay? Yun lang ang masasabi ko. So, para hindi na humaba itong video na 'to, reviewin niyo na lang, and kung interesado kayo, mag-message lang kayo sa ating Facebook account. Andiyan ang link sa description. Alright?